This is episode number 6. Episode number 6 ng season 1, no? Episode number 6 ng season 1 of the Manhattan Dreams Come True channel dito sa YouTube. At this episode number 6 is a recap of season 1, no? Total 6 episode, no? Including this one, episode number 6. So may 6 na episode. This episode number 6 is a recap of season 1. Ibig sabihin, parang summary, no, ng season 1. So may 6 na episode. Sana panoorin nyo yung season 1, episode 1, no? Season 1, episode 1 ng channel na to. Very, very important. Siyempre, lahat ng episode naman important, no? Pero itong episode number 6 is a recap, parang summary nga, no? Huwag ka mag-alala, no? 10 to 12 minutes lang naman bawat episode. Maiksi lang. Hindi po matagal, no? Ang bawat episode. At you will get to understand more about Manhattan Dreams Come True channel, no? Bago ang lahat, please like us, follow us, subscribe to this channel para lagi po kayo updated. Okay? At this is episode number 6 ng season 1. Soon we will have season 2, no? And then more episode, no, to follow. Dun sa episode 1, I mentioned yung tinatawag na project 1 million peso for every OFW, no? My vision and mission is to make sure every OFW maging milyonaryo. Within 2 years, pagka sila ay nakilahok sa programa ng Manhattan Dreams Come True, no? Siyempre, pagka kayo ay naging milyonaryo, mga OFW, mababawasan o mabubura mga money problems nyo. Alam naman natin ang kwento, no, ng OFW, no? Iba-iba detalye, pero iisa ang kwento, no? Patong-patong mga utang, kaliwat kanan mga expenses non-stop. Pagka mayroong emergency, hindi alam kung kanino huhugot ng malaking pondo o budget. And then last but not the least, no, isang kain, isang tuka. Meaning, kahit ilang taon na kayo sa ibang bansa, dollars pa kinikita nyo, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, ang ending, no, walang laman ng alkansya, walang laman ng wallet. In short, zero balance, walang ipon, no? Napakasaklap. Sabi ko nga, napakasaklap, parang sumpa. But ito, Manhattan Dreams Come True could be, no? Could be your chance, no? Could be your chance na makaahon sa kahirapan. Manhattan Dreams Come True, like I mentioned many times, is a educational, no? Is a educational and entertainment program, no? At ngayon napapanood mo ako sa YouTube. Sooner or later, you will also find me sa ibang social media or social network. And then of course, magkakaroon din ako ng mga special events, no? Near your location. At I will always give you, no, yung pinaka best information, instruction,
And then, inspiration para makaahon kayo sa kahirapan at mabura ang mga money problems nyo. Kasi nga, ang vision and mission ko is bigyan kayo lahat ng panibagong pag-asa. No? I myself, no? Pareho lang din ang aking kwento sa buhay ninyo mga OFW. Iniwan ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Nag-abroad po ako, no? 34 years na ako nagtatrabaho mula po ako ay nag-graduate ng college. Pero 24 years ako nag-abroad, no? From year 2000 hanggang sa kasalukuyan. At yung mga experiences ninyo, yung mga problems ninyo, yan din ang experiences ko at problems ko, no? Kaya naintindihan ko po ang sitwasyon ninyo lahat. Now, I'm doing this not because of my personal gain, no? I'm doing this is for your welfare. Bakit ko po sinasabi yan? Kasi ako ay magiging kumbaga, I will be successful only if you are successful. I will be rich only if you are rich. If you are not rich, I will not be rich. Ito po ang aking vision and mission, no? Hindi ko po alam bakit ang ending ko OFW pa rin, no? I have many bad experience before doing business with the OFW community, at wala naman din akong sinisisi kung di ako rin, no? Maybe because I am unprepared, no? Unprepared po ako before, but now I've learned my lesson, and this is I call it my comeback story, no? Ang purpose ko is to serve every OFW. Ang intention ko is maging mayaman po kayo bago ako. Pag kayo naging mayaman, alam ko magiging mayaman din ako. And that is my goal, no? I have no other goal. Kung alam niyo yung kwento ng Robin Hood, no? Yung Robin Hood, I think is I think it's a fiction or fictional story, pero ang Robin Hood story is about somebody who wants to be the hero by helping the poor. Paano? Kumuha siya ng mga pera o kayamanan ng mga mayayaman at ipapasa sa mga mahihirap. Yun po yung kwento ng Robin Hood or si Robin, no? I know it's fictional, but it can happen in real life. Okay? So yan po ang aking vision and mission. At my explanation sa lahat ng episode this season 1 is job is not the solution, no? Business is not the solution, and side hustle or sideline is not the solution. Okay? Hindi ko po sinabing huwag ka magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho para may salary, para kumita, para makatulong tayo sa pamilya, no, etc. Pero hindi po siya ang ultimate solution para tayo makaahon sa kahirapan. And then business din, no, hindi rin po siya solusyon. Nabanggit ko nga marami pong obstacle, no, or butas ng karayom ba para maging successful business person ka. And then yung sinabi kong sideline is not the solution, no? Sideline or side hustle is not the solution. Is kasi the same din naman ng effort na parang business din, no? The same din ang time, effort na kailangan ibigay mo, at pag pinagtotal-total mo rin yung mga ginastos mo, malaki din ang mga investment or expenses mo pagdating sa sideline or side hustle. So lahat po na binanggit ko, hindi po solusyon. Trabaho, business or sideline. Pero hindi ko sinabing wag mong gawin, na kailangan natin ng job, no, para may experience mo yung bilang employee, no? Hindi rin masama ang business, no, para maintindihan mo anong ibig sabihin maging employer. And then yung sideline is parang gitna ng dalawa Ang sideline or side hustle, gitna po ng employee and employer. Malalaman mo na ikaw ay employer and employee at the same time pag gumawa ka ng sideline or side hustle. Yun po yun. Na wala po akong binanggit na bawal ang trabaho, bawal ang mag-business o bawal ang sideline.
lahat yan okay, pero hindi po yan ang solusyon. Kung kaya mo pagsabayin yung lahat, no, mag-business, mag-sideline, magtrabaho, why not? Pandagdag po yan sa kikitain mo ba, no? Income stream ang ika nga, no, which I will explain in future episode. More income stream, better is your life, no? Yun. So, yun po ang aking paalala po sa inyo, reminders, this recap. Okay? At may formula po ang Manhattan. May formula ang Manhattan. From first month, and then every month, no? Makakatanggap po kayo ng pondo, budget, or pera. And within 2 years, magbabago na ang buhay nyo sa pinansyal. Guaranteed po basta sumunod lang po kayo, no? Marami po kasing mga kumpanya o individual na may pera willing mamigay ng pondo, budget or pera. So again, this is not a business or investment, no? Hindi po ito business or investment. Pero ito po ay isang formula kung saan I will give and you will receive. Kailangan malaman nyo paano. Okay? So, wag po kayo patumpik-tumpik, no? Kasi alam natin, lagi na sa huli ang pagsisisi at walang tutulong sa iyo kundi ikaw lang. And then, of course, mindset mo lang yan. Mindset. Okay? This is a formula for your future. Okay? First come, first serve po ito. Mas maaga, mas maganda para maging mayaman ka na agad-agad. God bless.